Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang Senate Committee on Agriculture and Natural Resources, o ito, matindi rin. Matindi rin to, mga kabunyog. Isa pa ito. Isa pa ito. Si Camille Villar. Imagine niyo yan, mga kabunyog. Imagine niyo yan. Si Camille Villar ang Senate Committee on Agriculture and Natural Resources. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang sitwasyon dito, imagine niyo naman, ang mga negosyo ng Villar ay mga subdivisions, real estate projects. Pag ikaw yung chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Senate Committee on Natural Resources, hawak mo pag nagde-deliberation ng budget, ikaw ang may hawak ng budget deliberation ng Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources. Ganon ka makapangyarihan ang kumiting hawak ni Camille Villar. Kita nyo mga kabunyog, yung Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources, sa kanya dadaan yan. Kay Camille Villar yan. Ngayon, dahil siya ang may hawak niyan, kapag may linalakad ang kanilang mga negosyo, halimbawa, ang kanilang mga proyekto ng mga subdivision, halimbawa, irrigated ang lupa, irrigated, bawal yan. Kaya yan. Si-certifyan yan ng DA na non-irrigated. Bakit? Makapangyarihan siya eh. Hawak niya yung Senate Committee on Agriculture and Natural Resources. Di ba? Ganon katindi. Si Cynthia Villar, yung kanyang ina, sa tagal na panahon na nakaupo sa Senado, yan din ang hinahawakan lagi na komite. Cynthia Villar. Yun ang laging hinahawakan na komite sa Senado. Senate Committee on Agriculture, Agrarian Reform, and Natural Resources. Dahil hawak niya ang komite na yan ni Cynthia Villar, madali niyang naiimpluwensyahan ang Department of Agriculture at ang DENR. At ang negosyo ng mga Villar, mining. Di ba? Mayroon silang negosyo sa mining sa Mindanao. Sino ang nag-a-approve ng mining? DENR. Yung mga land use conversions, DAR. DAR ang nag-a-approve ng land use conversions. Ay siyempre, kung may linalakad kayong land use conversions, kasi yung mga lupa, kahit pa irrigated yan, kahit pa mataba, magandang i-develop pa ang lupa na yan na taniman, kahit pa irrigated, at saka magandang taniman na lupa, hindi. Gagawin na nila yung subdivision. Paano mo magagawa yan? Land use conversion. Sinong nag-a-approve ng land use conversion? DAR. At sino ang magsicertify na hindi na yan pwede sa agriculture? Non-irrigated na yan. Department of Agriculture yan. Ganyan katindi itong si Camille Villar. Minana niya na naman sa kanyang ina. Minana niya sa kanyang ina yung committee na yan. Kita nyo na? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, hindi malayo na isipin na kaya pinag-iinteresa ng mga Villar ang Senate Committee on Agriculture, Agrarian Reform and Natural Resources para sa kanilang mga negosyo. Yung mining na mga negosyo nila, DENR yan. Yung mga land, yung mga reclamation projects nila, sinong nag-a-approve niyan? DENR pa rin yan. Yung mga environmental compliance certificates, DENR ang nag-i-issue niyan. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, matindi ito. Ngayon, linagay si Camille Villar sa Senate Committee on Agriculture, Agrarian Reform, and Natural Resources.
The same committee na hawak ng kanyang ina. Oh. Bakit ngayon? Siguro, bakit ngayon? Bakit gusto ni Camille Villar yung committee na hawak ng kanyang ina? Ay malamang yan din ang sinabi ng kanyang ina. Camille, hawakan mo yung Department of Agriculture. Agrarian Reform and Natural Resources. Kailangan natin yan sa mga negosyo natin. Oh. Nakikita nyo mga kabunyog? Kaya ngayon, grabe ang pagprotesta ng iba't ibang sektor. Dito sa mga bagong chairman na ito, itong mga bagong chairman na ito ng Senate Committee, si Villanueva, Senate Committee on Higher Education, tapos grabe kang korupsyon. Si Marcoleta, Senate Committee on Justice and Human Rights. Tapos si Camille Villar, Senate Committee on Agriculture, Agrarian Reform and Natural Resources. Kaya lang wala tayong, yan ang problema ng mayorya ngayon ng Senado sa ilalim ni Cayetano. Ang talaga naman ang pagpipilian naman ni Cayetano sa mga ganyan, sila Bato, sila Bongo, Aimee Marcos, Marcoleta, Joel Villanueva, Jingo Estrada, yun, diyan talaga sila pipili. Kaya nakakalungkot, mga kabunyog. Nakakalungkot. Kaya kailangan talaga magkaroon na ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Ano yan? Grabe ang reactions ng mga kababayan natin, Si Joel Villanueva, Senate Committee on Higher Education. Si Marcoleta, Senate Committee on Justice and Human Rights. Ano ba yan? Tapos si Camille Villar, Senate Committee on Agriculture and Natural Resources. Kaya lang yun na nga mga kabunyog. Yan kasi sila kasi ngayon ang mayorya eh. Kaya yung mga importanteng committees na yan, sila ang humahawak ngayon. Kaya malungkot ang mga nangyayaring ito. Kaya ngayon pa lang, nung malaman na sila yung mga chairman ng mga committees, nagre-react na ang iba-ibang mga sectors. Ang grupo ng mga magsasaka nagre-react dito kay Camille Villar. Ano ba yan? Yan na yung kumiting hawak ng kanyang ina nung senadora pa si Cynthia Villar. Ngayon, yan na naman ang hawak nila. Obvious naman na mayroon silang interes sa committee na yan. Ayan, mga kabunyog. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.